Maligayang pagdating sa isang mundo ng misteryo, krimen at nakakakilabot na kwento. Dito, susuriin natin ang mga kaso ng pagkawala, pagpatay at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na gumimbal sa iba't ibang bayan at lungsod. Maging alerto dahil hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakapanindig balahibong istorya. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga engkanto, lamang lupa at maligno. Para sa akin, tatang-isip lang ang lahat ng iyon. Hanggang isang gabi, may nangyari sa akin na nagbago ng lahat. Isang lumang bahay sa probinsya ang tinutuluyan ko noong habang nagbabakasyon ako sa aking lola. Tahimik ang lugar, malayo sa lungsod, at napapalibutan ng kakahuyan. Sabi ng mga matatanda, may hindi nakikita na nagbabantay sa lugar na yun. Pero syempre, hindi ko pinansin ang mga sabi-sabi. Ang bahay namin ay matagal lang itinayo at isa itong lumang bahay na may mga kahoy na sahig na malalakas ang tunog tuwing may dumadaan. Sa gabi, laging may kakaibang amoy ng kahoy na parang bagong pintura at kahit walang hangin, may mga kaluskos na naririnig sa mga sulok ng bahay. Isang gabi, habang nagbabasa ako sa aking kwarto, may narinig akong kaluskos sa labas ng bintana. Akala ko'y hayop lang yun, pero nang sumilip ako, may nakita akong anino sa dilim. Matangkad, payat, at tila may mahahabang kamay. Hindi ko maaninag ng gusto ang mukha nito pero ramdam kong nakatingin ito sa akin. Kinabahan ako, kaya isinara ko ang bintana at pinatay ang ilaw. Iniisip na baka guni-guni ko lang ang lahat. Pero hindi pa ako nakakaupo nang may kumalabog sa pintuan ng kwarto ko. 3 malalakas na katok. Halos suminto ang tibok ng puso ko. Wala namang ibang tao sa bahay maliban kay Lola at alam kong mahimbing na siyang natutulog sa kabilang kwarto. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sinilip ko mula sa siwang. Walang tao. Pero nang humakbang ako palayo, biglang bumukas ang pinto ng walang ingay. Dahan-dahan, na parang minag-aanyaya sa akin na lumabas. Isinara ko ito agad at isinusi. Nanginginig na ako sa takot. Habang nakaupo ako sa kama ko, naramdaman kong may malamig na hangin sa aking leeg. Hindi ako makahinga ng maayos at pakiramdam ko'y may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Hindi ko kayang iangat ang aking katawan. Tila may mabigat na dumapo sa aking dibdib. Dahil sa takot, nagsimula ako magdasal. Humiling na sana ay mawala ang nararamdaman kong presensya. Ngunit bago pa ako matapos, may naramdaman akong malamig na hininga sa batok ko. Mabigat, malalim, at may kasamang bulong. Isang wikang hindi ko maintindihan. Hindi ako makagalaw. Nanginginig ang mga kamay ko habang pilit kong hinahanap ang switch ng ilaw. Nang sa wakas ay nabuksan ko ito, nawala ang presensya sa likod ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto, ngunit ang bawat hakbang ko ay parang may humahatak sa akin pabalik sa dilim. Napatingin ako sa salamin sa kanto, at doon, nakita ko ang mga marka sa aking leeg. Parang bakas ng matatalas na kuko. At sa sulok ng kwarto, sa dilim, may 2 pulang mata na nakatingin sa akin. Habang ako'y natulala sa takot, naramdaman kong may isang presensya na dahan-dahang lumapit sa akin. May mga yabag sa sahig, ngunit hindi ko to nakita kung sino.
Isang malalim na tinig ang kumilos sa aking isipan. Isang tinig na hindi ko kayang ipaliwanag. Nagbabalik sa akin ng mga alaala. Huwag mong gawing biro ang mga kwento ng matatanda, sabi ng tinig na iyon. Hindi ko na kaya, kaya tumakbo ako papunta sa kwarto ni Lola. Nang makarating ako, pinatok ko siya ng mabilis. Nanginginig sa takot. Nang buksan ni Lola ang pinto, sinabi niya, "Huwag mong gawing biro ang mga kwento ng matatanda," sabi pa niya. "May nagbabantay dyan sa inyong kwarto at hindi mo siya kayang takasan." Kinabukasan, umalis ako sa bahay na iyon at hindi na muling bumalik. Nang tanungin ko si Lola kung may kakaiba ba sa lugar na iyon, tanging sagot lang niya, "May nagbabantay dyan, apo. Mabuti na lang, hindi ka niya kinuha." Ang misteryo ay hindi laging may kasagutan at minsan mas nakakatakot ang hindi natin nalalaman. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Totoo nga bang mahigit pa sa ating nakikita o mas rasyonal na paliwanag sa lahat? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At syempre, huwag kalimutan i-follow, i-like, at i-subscribe para hindi mapag-iwanan sa ating susunod na nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili ligtas at mag-ingat sa dilim.